Pinuri naman ng Ibon Foundation ang inilabas na panukalang budget para sa 2026 ng Bicameral Conference Committee kung saan lumalabas ng education sector ang may pinakamataas na alokasyon ng pondo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawain kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, sinabi niyang nararapat lamang na bigyan ng malaking pondo ang edukasyon, kalusugan at pabahay. Gayunman, iginit niyang sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mahalaga ring maglaan ng sapat na ayuda para sa mga mamamayan. Ayon kay Africa, nagiging problema rin umano na minsan ay natatabunan ng paglaki ng budget sa education at kalusugan ang mas malalaking issue tulad ng daang-daang bilyong pisong pork barrel at confidential at intelligence funds. Anya, nananatili pa rin sa 4.6 billion pesos ang confidential fund at intelligence fund ng Pangulo. Dagdag pa niya, pinuna rin ng kanilang hanay ang desisyon ng Kongreso na magdagdag ng 10 billion pesos sa budget naman ng Office of the President. Gayon din ang pagdaragdag ng 1 billion pesos sa sariling budget ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Africa na kabilang sa mga may pinakamalaking nakaltas ng pondo ay ang mga flood control projects. Gayunman, iginit niyang hindi lamang sa flood control nagkaroon ng korupsyon at pork barrel, kundi maging sa mga proyekto tulad ng tulay, kalsada at gusali. Bati umano sa kanilang pagbabantay sa Bicameral Conference, pabago-bago ang alokasyon ng mga budget at pinagbigyan ang iba't ibang ahensya dahilan upang maging magulo at sobra-sobra ang proseso. Inihayag din ni Africa na hindi pa umano inilalabas ng pamahalaan ang lahat ng impormasyon na kinakailangan upang masuri ng mabuti ang mga proyekto, kabilang na ang kumpletong listahan ng mga budget na inaprubahan ng Pangulo. Bagaman ikinatuwa ng Ibon Foundation ang ilang pagbabago sa panukalang budget sa antas ng BICAM, naniniwala silang marami pang issue ng korupsyon ang hindi pa nalalahad. Anya, hindi lamang sa Department of Public Works and Highways o DPWH may ganitong problema, kundi maging sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation o DOTR, Department of Agriculture o DA, Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Energy, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Environment and Natural Resources at Department of Justice. Pinagtataka rin ng kanilang hanay kung bakit patuloy na dinaragdagan ang budget ng ilang ahensya na anyay tila ginagamit lamang bilang smoke screen upang maisulong ang iba pang agenda. Sa huli, nanawagan naman si Africa sa publiko na maging mapanuri at mapagmatsyag. Anya, habang maaari umanong magdiwa ngayong holiday season, dapat pagsapit ng bagong taon, igiit ng mamamayan ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at pumili ng mga lider na may tunay na naglilingkod at hindi minamaliit ang kakayahan ng taong bayan na mabuhay sa kararampot na halaga. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Matagal naman pinapropose bilang ng Ibon ng iba't ibang mga grupo, dapat lang talaga nabuhusan ng pondo yung edukasyon, yung kalusugan at pabahay. Pero sa panahon ng pagtindi ng taas ng presyo ng bilihin, dapat din actually bigyan ng ayuda. So siyempre kung babasahin lang natin yung pag-aalat ng pondo, maganda yun. Tama lang na dagdagan yung sa edukasyon. Pero ito minsan problema eh. Sa trillion piso pinag-uusapan sa budget, minsan masisilo tayo dun sa paglaki sa edukasyon, may bagya din paglaki dun sa kalusugan. Pero nakakalimutan natin, yung nabagay kanina, naiwan pa rin yung downtown billion pork, dapat pa sa pork barrel. Pork barrel mismo ng presidente, yung kanya confidential intelligence funds, 4.6 billion pesos pa rin yan.